Amen. Please open your Bible to the book of Ephesians chapter 6, verse 1 down to verse number 4. Okay? Ephesians is in the New Testament and natin mga butang diri nga pagahisgutan about the characteristic of a godly fathers. Okay? The characteristic of a godly father. Ephesians chapter 6 palihog, kung masahon ang verse 1 and then kamo sa verse 2, ako na sa verse 3, then kamo na po sa, tananta sa verse number 4. Are you there? Amen? The Bible says in verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth together. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. May God bless the reading of His words. Magapangamuyo ta. Lord God, hindi ning kabuntagon, sa gihapon, nagadangop kami kanimo. Nagapasalamat sa pribilehiyo nga makasimba kami diha kanimo, Amahan. Lord, andamang among kasing-kasing, ablihi among una-una, ablihi among kasing-kasing, kung doon ay mga babag, tungod sa mga sala, Lord, limpiyoy kami. Forgive us, O God, make us worthy sa mga tubangan karon. O Lord, salamat kayod sa presensya, sa matag-usa, among pag-ampo, ihatag ka namong kaalam nga langit nun, kaalam nga pagsabot, kaalam nga ihibalo sa imong mga pulong, nga ang mensahe, mo observe kayod sa matag kasing-kasing, nga dili mahimong kawang, kung dili mangin mabungahon o mapuslanon, Amahan. Gamita, Lord, imong kubus nga lagad, tagay ko kaalam, wala ko'y mahimo, Lord, kung sa ako lamang kagalingon, ang gahom sa balang Espiritu, maugayod ang magagiya sa matag-usa kanamo. Ikaw ang mahimaya sa among tunga, ang imong ngalan mo'y mabayaw sa among taliwala, O Dios. Among gitugyan ang tanan, in Jesus' name, amen and amen. Thank you. Be seated, please. So this morning, mga kaigsunan, ang atong isgutan about Father's Day. The characteristic of a godly father. Kanang mga karakteristik bitaw sa usa ka Diyos nun nga amahan. I believe ang Diyos nun nga amahan, maayo siya. Okay? So ang Biblia nagaingon, kung imong tanawon sa verse 1, nagisgot kini about not only the instruction sa mga bata, kundi ngadto pod sa mga pag-honor pod sa ginikanan. Sa verse 2, nagisgot kini may tungod sa ang i-honor ang atong mga ginikanan, ang mama or ang papa. The Bible says in verse 1, children, obey your parents in the Lord. Nga naman, for this is right. Okay? Usa na siya ka instruction gikan sa pulong sa Ginoo nga ang mga anak kinahanglan yun nga musunod yun ngadto sa ilahang mga ginikanan. Kay nga naman insakto kini siya. Pananglitan pastor ang papa na kumingon sa nga dong palit og tuba. So kana siya lahi na pud na, amen. Dong pagpalit og sigarilyo o nya dagkuti lang daan. Mahimo na pong smoker ang bata. Notice the word, children, obey your parents in the Lord. Amen? Notice the word, in the Lord. Kaya nga naman, this is right. Okay, so, tanawa sa verse number 2, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. So, gipasinunggan na to last month ang mga inahan, and this time, ang ato na sang mga papa, amahan or daddies ni mo diha, ato silang pasidunggan tungod kay sila, hero sila sa atong tagsa kapanimalay. Okay? Pag abot diri sa verse number 3, gisgot diha ang blessing. Ang resulta, ingon sa Biblia diha, that it may be well with thee. Kayuhan yun. Maayo gid siya mga kaigsunan. Mudala kinig pagkaayo, and that thou mayest live long on the earth. Basta naay submission, naay obedience sa sulod sa panimalay, maminaw og tambag ang mga anak gikan sa ginikanan, tambag sa ginikanan, paminawon sa mga anak, sundon sa mga anak para mapuno sa kayuhan. Wa man ginikanan tingali mo tambag og dautan para silang anak. Wala. Ang tanawa sa verse 4, gi-specify diha ngadto sa mga papa. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
Pwede man ta mga papa mo disiplina magitag mga anak na to, masuko magita para nila, labi nag magpabadlong, labi nag magpasaway, labi nag magpabuyag, di malipay ang ginikanan. Pero ang ingon diri sa Biblia, magkikutanaan itong basahan ito sa Bisaya sa verse number 4, kamong mga ginikanan, ayaw ninyo hagita nga masuko ang inyong mga kabataan. Kaya ang bata, number 1, nga makonsider ito sa bata, kuan pa siya kayo immature. Di pa na kayo ka-absorb ang itong mga tambag nila, labi nagbata pa. Dili na sila ka-level na to sa atas sa pangutok, sa pangunahuna. Lain mga ginikanan, grabe mo dag disiplina, grabe, binunalay, latigo, pasodsako, paludhon sa munggos, paludhon sa asin, grabe nga disiplina, no? So, ang disiplina, okay na siya, pero sa Christian way, murag dili angay nga ginatuhon na to itong mga anak. Amen? Di ba? Kung sa may tambag, you look at the last phrase of verse 4. Ingon sa Biblia, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Dalaon na to sila, ato silang amumahon, ato silang disiplinahon, o sa pagtudlo nga gikan sa Ginoo. Admonition, nga gikan sa Dios mga kaigsunan. Buti pa sabot, Christian way. Doon ay tulog ang mga butang atong isgutan this morning. Iwalay ko na sa first service. We need to learn 3 things about the characteristic of a godly father. Number 1, godly fathers desire to give good things to their children. Number 1. Ang usa gayud ka Dios nun nga amahan, mutinguha siya, desire siya sa paghatag og mga maayong butang ngadto gayud sa iyang mga kaanakan, ngadto sa iyang mga anak. Good things. He desire to give good things, not bad things. Kining kanta ganiya sa choir, naminaw lang ko sa first service, diya sa lingkuran, na bless gid ko mga igsoon. A home needs a hero. Daghang kayong mga panimalay karon nga wala na hero. Nga naman walay amahan nga nag-guide. Walay amahan nga nagatiman tungod kay ang amahan wa pay klaro. Amen ba? A home needs a godly man. One to lead his family and stand for what is right. A dad to teach his children. Munang hero. A man to love his wife. Not only a dad who teach their children, but also a man who love their wife. Di ba? Muna ang duty mga kaigsunan sa usa ka amahan. So godly fathers, first of all, God desire siya sa paghatag og maayong mga butang, maayo nga pagtambag, kay mo na ingon si Biblia, but bring them up in the nurture. Dili torture, but nurture and admonition of the Lord. Mabito na ang atong mga bata, atong kitang manginikanan, unang atong buhaton nila, sa dihang magkabuot na sila, pagpa-eskwela nila. Amen? Ato silang pa-eskwelahon. Getiman, pagayo, pa-eskwelahon, Kanya gi-encourage pagin nga magkugi sa pag-eskwela. Ang ginikanan mo trabaho, ang amahan mo trabaho, para lang yun nga ma-meet ang mga needs sa sulod sa panimalay. Makapa-eskwela, di lang kay ang gi-desire nga provision para lang sa pagkaon. How about sa pagpa-eskwela sa mga bata? I believe usana sa mga desire gayon sa ginikanan, kanang giingon diri sa Biblia, desire to give good things sa ilang mga kaanakan. Amen? He will impose discipline. Tanaw na itong Biblia, mga kaigsunan, in the book of Proverbs 13, verse 24. In the book of Proverbs 13, verse 24, you look at verse 24. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Atong bisayaon, kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo mahala siya. It's importanteng disiplina. Ako sang una, kapilag, kadaghan, kalasayo ko, bunal na yun. Kalasayo, bunal. Sa unang panahon. Pero karon, bisa sa Amerika, bunalan ni mo imong anak, papriso ka. Pwede kay kiha. Iba kita sang una, mga idadidaran na, sang unang panahon, guys, kay eskwela ta. Inuhon ang tagbunal sa maestra. Di ba no? Tinuhon na. Bunal kusi.
Nagi ko maestras grade 2 sa una niya, spelling. Kung pilay mistake, mo kusi. 1 to 20, 4 naman ko. Sa pila ka kusi. 16 ka kusi, diri o. Pero sakita, labnuton pa diri ba? Pintas ka yung mga maestra. Pero karon bawal naman na, kay magkiha man ang maestra na. Grabe jud. Pero kanang latos, kanang bunal, biblical na sa pagdisiplina sa mga bata. Diha na pagpadayag nga ikaw nga gihigugma nimo sila mga kaigsunan. Pagpanton ngadto kanila. Apan kung gihigugma mo sila, ingon sa Biblia sa verse 24, apan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. The rod of correction. Another verse is found in Proverbs 22 verse 15. You look at your Bible, please. Proverbs 22 verse 15. The Bible says, "Foolishness is bound in the heart of a child." Ang mga binuang kuno nabugkos diha sa kasing-kasing sa usa ka bata. Apan ang bunal sa pagbadlong, the rod of correction apang ang bunal sa pagbadlong makapalabog ni ana sa halayo gikan kaniya. So biblical ning bunal, pero in a right way, amen? Di kay bunal ka hantud ulo imong bunalan. Di na sad na maulubot yun, bobito ng baga ning atong panit atong lubot kay diha man na, di ta mo disiplina. Ana. Pero kung mamunal ka bisag asa sikara nimo, kulatahon nimo murag lahi na sad na. Di na po na maayo pud mga kaigsunan. Dili na siya Christian way. Di ba? The rod of correction symbolize a parent's authority over their children. Kay lisod kay di mo disiplinahon imong mga anak, basik ang silingan mo yung disiplina anak, insulto kay nimo bilang ginikanan. Amen? Kay matag-usa na to na amang gyud pamilya, matag-usa na to na ayutan ong panimalay, right? Amen? Naatay ayutan ong inahan, ayutan ong amahan. Kung ibutang na to sa Kristohanong pagkinabuhi, kita naatay langit nung amahan. Amen ba? Anak ka sa Ginoo, giluwas ka sa Ginoo, gidawat nimo si Jesus Christ sa kaadlaw, nahimo kang Kristohanon, mahimo kang membros panimalay sa Ginoo, siya ang atong langit ng amahan. Dili mo sugot ang Ginoo nga di siya mobadlong nato sa panahon nga kita mo simang sa iyang mga instruction. Amen. Nagi siya disiplina mga kaigsoon kanato. Di ba? Tanawon nimong Proverbs chapter 3. I want you to open your Bible to Proverbs chapter 3. Kini ngadto na ni sa mga Christian, sa mga anak sa Dios, sa mga katawhan sa Ginoo. Kung kitang ginikanan, mo disiplina sa atong mga anak, the same ang Ginoo, disiplinahon sa taniya. But that is for our own good. Amen? Para nga kita mapapitol, mapanton, tanawa ang Proverbs chapter 3 palihog, verse 11. Proverbs chapter 3 verse 11. The Bible says in verse 11, "My son, despise not the chastening of the Lord." Diba sa una, bunalan tas tong papa, bunalan tas tong mama, unsa may reaction na to? Ayaw. Gusto na. Tama na. Nabati mo? Muna reaction na to. Labi nagsakit na kayo. Pero na ubang mga anak, butangan nila karton nilang lubot, kaya magbinunalay, pahilak-hilak, pero wag dito yung sakit. Pero dili mo sa ingon sa Biblia, "My son, apil ka ani. Despise not the chastening of the Lord." Unsa man ang disiplina sa Ginoo? Haruhay, hayahay, dili oy. Pag-rebuke sa Ginoo mga kaigsunan. Tama. "My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His" what? Correction. Kinsa may tudluanan? Kita. Dili man ta perfect. Kanang atong mga anak, maubitaw mo, tudlo ta nila, mo disiplina ta sila, kasi sila dili perfect. The same sa Ginoo, wag perfect. Bisan pag unsa nimo ka faithful, unsa nimo ka godly, mga kaigsunan, dili gid ka perfect. Kay naata sa unod pa. Amen? Masipyat kita, makasayop kita. Pero salamat nga naay Ginoo, ang Dios kayod mo disiplina nato ug mutudlo nato. Dingin sa Biblia, neither be weary of His correction. Magpatudlo ta. Magpabadlong ta, mga igsunan. Tanawa sa verse 12. Mo ni purpose sa verse 12. You look at verse 12. "For whom
the Lord loveth, He correcteth. Amen? Ha? Ang Dios nagahigugma kanato, na siya gayud verse number 12 ingon sa Biblia sa Bisaya, kay kinsa kadto nga gihigugma ni Hiyuba, iyahang ginabadlong. Iyahang ginabadlong kay usahay man gud naaman tay kita may bus atong kagulingon. Nay mga panahon nga kitay magbuot na layo ng Ginoo. Nay mga panahon magkaigsoon sa ato mga desisyon, wa na maapil ang Ginoo. Amen. So bidiha ang atong langiton amahan magsubo sa siya. Magguol sa siya. Bawa nga nga anak ko, dapat tuwan sa simbahan, tanawan na sa mall. Mao ba na insakto ba na nga direction, guided ba na sa Ginoo? Dili oy. Bawa nga akong anak ko, naa sa beach. Nga dapat Sunday karon naa ni siya sa church. Mao ba nang guidance gikan sa Ginoo? Dili oy, dili ang kita nag-guide na ikaw mismo ang nagbuot sa imong kaugalingon. Simang gikan sa giya sa Ginoo. Muna ingon si Biblia diri sa verse 12, for whom the Lord loveth, He corrected. Even as a father, the son, He in whom He delighted. Tanaw, maingon siya usa ka amahan, ingon sa usa ka amahan sa anak nga iya gayong kahimutan. Malipay ang Ginoo. When there is obedience, when there is submission, magkaigsunan malipay gyud. Malipay ang usa ka amahan. Kung doon natin gitawag sa submissive heart, obedient heart, malipay. Di same ang Ginoo. When we obey God, unsa may principle sa Biblia, nagihatag sa Ginoo kay Moses. Ingon ni Moses, Moses, if you will obey, I will bless you. If they will obey, I will bless them. If they will not obey, I will curse them. Dili na mawala ang prinsipyo sa Biblia, mga kaigsunan. Sa diha nga, di ta mo sunod sa pulong sa Ginoo, don't tell me nga i-bless ka sa Ginoo. Dili, gyud ay. Walay panalangin gikan sa Ginoo. But when we obey, when we exercise, when we practice what God wants us to be, as a Christians, I believe na ang pabor sa Ginoo duol kay imong kinabuhi. So, number 1, about godly fathers. Godly fathers, number 1, desires to give good things to their children. Number 2, godly fathers are transparent. Sige, pasabutan na, pastor, walay gitago. Wa sa gitago sa iyang asawa. Amen ba, mga bana? Mga asawa, mo ba na inyong mga bana? Wa ba ginasikreto imong bana? Basig daghan na kayog number. Basig naka-lock na ang iyang password. Mananay sikreto. Wala ginasikreto, kay hinumdumi makiksa ng gihiusa na biya mo sa Ginoo. Amen? Diya pa lang sa kiminyoon to become one flesh. Amen? O niya magsikreto-sikreto. Diha na musugod ang temptations, mga kaigsunan. Diha na, di lang kakabantay, hinahinay, nagagbungkag sa yawa. Tungod kay ang mission sa itong kaaway is to destroy his homes. Gubuon niya, mga kaigsunan. Muna nga daghang kayo ng mga nagabungkag ng mga panimalay. Kaya naman kumpiyansa kaayo. Pray for your family. Asawa ka, i-pray agi imong husband. Bana ka, i-pray agi yung imong asawa. Imo panimalay, i-pray jud kay bantayanan kayo na, ampinganan kayo. Ingon nga Kristohanon, gupunan niya. Na kung di ta magmatngon, di ta magbantay, mga kaigsunan, basi matingalan ta, masurprise lang ta sa mga panghitabo. Nga naman, kumpiyansa kita kayo. Na yung mga tambag si Apostol Paul, ingon siya, be vigilant. Be sober, be vigilant, because our enemy, the lion, he's like a roaring lion, seeking whom he may devour. Apil ng pamilya, anak. Gubunon sa yawa, mga kaigsunan. So kung di ta ligon sa Ginoo, natay malabi na ay mga sekreto, lisod kaayo. Transparent, labi na sweldo, transparent. Mao niya akong sweldo lang ga, mao niya akong sweldo 10K. Pero naigi safety nga 5K. Ano ba? Di ba? Walay sekreto. Diba, ginanindot kay kung natay mga gitago, di mo ni sinugdan, sugubot, kung di ta magbantay, mga kaigisunan. Godly fathers are transparent. Wagi sa gitago.
Di ba? Kana among imisis, among cellphone, wala na lock. Pwede siya makatanaw, pwede po kumutanaw sa iya. Oh, na siya makita nga murag dili siya ka uyon, mo react kida sa dayon. May explain pud ko. Oh. Kay kasi kami usahay misunderstanding ba? Amen? Misunderstanding. Maisugdan sa gubot. Abi na to ang cellphone, magapaayo na. Di ta magbantay, kung di ta maayo mo manage sa tong cellphone, usa na hinungdan sa gubot mga igsoon. Mahimo man ang idol. Cellphone can be an idol. Ano nahimo man siya idol, pastor? Daghang kitag time. We have a lot of time, enough time. Sigig tanaw cellphone. Ibutang na to sa Bible, gamay rin kitag time butlag. Bisig Domingo rin mo nakaablik Bible. Kasi Domingo rin ninyo nahikapan ninyong Biblia. Di ba? Nga maupin ni pagkaon sa itong kalag. Imagine na lang ko na. Cellphone, every day, basta mo tingog lang, alarma ka dayon. Ako mag-guilty ba ko, anak, kay usamang ko, anak. Kaya na naman ta karon sa inana nga panahon. Amen ba? Halos tanang tao doon ay cellphone. Katong mananggiti nga nagsaka sa lobby, nagdatog laptop sa babaw. Ngitag signal. Na naka-high-tech mga igsoon. Pero sa Kristohanon, ang worst diha, kung dako kay kag oras diyang napita sa cellphone nimo, wa na kay time sa bubasa sa Biblia. Diha ang delikado. Ingon sa Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. We need the word of God. Pagkaon ko ni sa itong kalag. Amen ba? Pagkaon ni sa itong kalag, kunya, Domingo rin mo pagkanon imong kalag. Pas mo eh. Asama, ang atong physical body, minimum of katulo kang mukaon. Pero Pinoy man ta, di man katulo. Kay humag pamahaw, pagkataon-taon, mangita na pugag snacks. Di ba? Ya, panyod to na pod. Pag humag panyod to, taon-taon lang, mangita na pugag kung sima diha. Labi na yung barbecue sa gawas, giluto. Mag-snacks na yun. Ya, taon-taon, panihapon na. Pag humag panihapon, dugay kayo mong tanaw sige mong tanaw TV. Sige tanaw cellphone, sige tanaw YouTube. Nabtan mo kalas 10. Gutom naman sad. Ngita na sad ka kung saan, maglutog noodles, ano. Kailain man kay murag sulab man matulog ka nga, murag nahawang ba? Ang tiyan ni mo, murag kinalang imong sudlan. Nana ba? So kapila ka na nagkaon, kaunom. Sa usa ka adlaw. Sa atong physical body, kinahanglano na. Pero how about sa atong kalag? Our soul. Di gyud angay nga Domingo lang nato pagkano ng atong kalag sa pulong sa Ginoo. Naamang kay Biblia sa imong balay. Kisa may way Bible diri nato be. Tanan dunay Biblia. Di ba no? Tanan naatay kami nga Bible. Pri natuto nga maabot ay natay supplier sa Bible nga naingon niya pastor on the way ang Bible. Tanan na ay Biblia. Kay nga naman kinahanglanon nato ni. Dili ta mahimong lig-on nga Kristohanon kung wa tay gikuptan nga Biblia. Amen? Wa po'y pulos ang gikuptan nimong Biblia kung di mo basahon. Basahon gina nimo. Mag-meditate ka, mag-memorize kag verse. Lisod kayo 5 years ka ng Kristohanon, bisag usa ka bersikulo wag ka na memorize. Memorize verses. Tupigon ta sa mga bata na. Mga estudyante dire, may kay mo hatag og mga memory verse. Ikaw nga idarana ka wa kay bersikulo, ang imong bersikulo usara ka buok. Jesus wept pagyud. Si Jesus nanilhig, di pa translate nimo, si Jesus nanilhig. Di pa gid mao. Di ba? Always read your Bible. Mauna nga natay pledge of the Bible. Kabantay ba mo kung imong sabto na itong pledge, nindot kayo. This is my Bible. Sunod. It is God's word. No, wala. A lamp unto my feet and a light unto my path. Kana. Kinahanglan jud nga mo love letters kuno si Ginoo.
Love letters. Diba? Sa unang panahon, mag-uso man ng mga love letters. Brother Boy, no? Karon lahi naman. Text na lang, chat. Pero sa panahon naman sa una, love letters. Brother Boy. Kung musuwat ni si Sister Joy sa una, love letters. Ibutang na niya sa unlan. Ilawom sa unlan. Igmata, tanaw na sad. Di ba? Excited kay Brother Boy, no? Oh. Niya, butang sa ubos. P.S. I love you. Di ka pula basa. Kaya nga naman, love letters. Amen. Kini love letters sa Ginoo eh. Amen. So kung imo lang ni siyang kanunay gisirado, maunahan ka sa anay. Muna ka sa anay. Kaya ang anay, cover to cover, busluto lang sa anay. Natoy sa kakristohanong testimony siya nga, nangita siya siyang Bible. Gikasabban niya yung asawa, gikasabban niya yung mga anak kung asa yung Bible. Suko kay siya, asa man akong Bible? Domingo na rin mo simba ko, asa ang Bible? Tiyan mo na, nakalimot sa kibutang yung Bible. 1 week niya, wag dito, sa kasimana, wag siya basa-basag Bible. Kaya nga naman, nawala yung Bible. Nakalimot siya siyang gibutangan. Nagpasabot, wag basa-basag Bible. I remember the song na nag-ingon, read your Bible and pray every day. As you what? Grow. 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 Ang purpose why we need to read the Bible and pray every day is to grow. Grow, grow, grow. So kung dili ka mo basa sa Biblia, dili ka mag-pray, unsa may i-grow nimo? Maghinay ka, magluya ka, magluya. Maluya ka, eh. Natay bisita ka ganiya, gikan to sa Bethany, sa Abu Dhabi, nagsimba kanya first service. Alas 6, diri pa, nag-ari ko diri, kana ako'y tanaw diri, alas 6, nana sa gate. Tao po, amin kong maniningil ba? Ako giklaro. Oh. Pastor, anong oras bang church service ito? Kristohano ni ablihan. Eh kung maniningil to, sirado na. Alas 6 na, ana. Ingo, 7:30 mag-start ang first service dito. Diri, simba diri. Di simba. 2 weeks siya diri, mustay. Base, karong hapon, balik to. Blessing kayo. Kaya naman, ang Kristohanon, excited mo simba. Ilanan ha? Ang ilanan sa tinuod nga luwas, tinuod nga anak sa Ginoo, excited panahon sa simba. Amen? Pero kung ikaw, dili excited, gihimo ni mong burden ang pagsimba, simba na po. Domingo na po. Kakapoy ani. Kalaay ani. Adto na po ko simbahan. Muhatag na po kong offering. Mga kaigsoon, klaruhang imong kaluwasan kung tinuod ba kang luwas. Amen? Ibasigwa ka maluwas. Kay ang tinuod nga luwas, he is always excited, mga kaigsunan. He's always excited. Malipay siya to see God's people. Makita niya ang iyang igsuon sa pagtuo, ma-encourage siya. Gusto po siya nga iyang kinabuhi, mahimong encouragement sa uban. Amen? Wa pa mo kibalo nga naa ka din naglingkod, na ina-encourage nimo. Amen ba? Kaming mga pastor ha, di mi mangita sa naa. Mugi ni mo santop sa akong hunahuna. Di ko mangita sa naa, ako pangita nang wala. Asa naman to si Brad? Asa naman to si sister? Ana. Mo na diha ko mahimong concern. Asa na to siya? Pero karang naa, dili na ko mag-goal kay naa man, amen. Malipay ko niya kay naa siya. Importante kay mga kaigsoon. If you want to grow spiritually, padayon ka sa pagsubitar sa Ginoo, mga kaigsunan. Always read your Bible and pray.
Ari sa simbahan, kay nga naman, diha ka ma-refresh with the Word of God, diha ang encouragement. Wala ang encouragement nimo sa gawas, nasa church. Amen? Godly fathers, mga kaisan, una sa tanan, nga itong gistadihan, desires to give good things nga to siyang mga anak. Ikaduha, transparent siya. Ikatulo, mga kaisan, godly father are motivator. Tigdasig, wala gyud amahan nga mo discourage ang anak ko eh. Ang amahan mo ingon siya nga sige lang dong, padayon lang no, sige lang, sagdi lang na dong, mo encourage gid siya. Dili kay amahan mingon siya nga, bahala ka diha oy, basta kay ako nag-provide ko sa inyong konsumo, bahala ka diha. Yun sa klase ng amahan na. Kaya lalo na ba usahay mga anak na to, wounded sila emotionally sa school, o sa unsa diha, sa ilang mga friends, unsa diha, wounded spiritually sila, kinahanglan sila guidance. So Christian family, mga kaigsunan, kinahanglan gyud nga usa sa mga duties sa amahan is ihaging i-motivate. Ginadasig niya para sa kayuhan. Ginadasig niya aron nga naipaglaom ang mga anak. Tanawa gud ang verse 4 ingon sa Biblia. Tanaw sa last part sa verse number 4 ingon sa Biblia, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Unsa man na siya? Encouragement. Pagdasig. Wala kay gitiwasan nimo sila. Ang amahan diri sa first phrase niya, gi-advise santa nga di ta masigi kasuko sa tong mga anak. Kay basig mo rebeldehin na sila. Musamot na sila ka-rebelde. Mo namang layas ang mga anak. Kaya naman, di naman mao ang pagtudlo, di naman mao ang pagdisiplina. Pero ingon ni Paul, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord, mga kaigsunan. Ang Diyos noon nga amahan, iyang ginadasig gayud ang iyang mga panimalay sa kaayuhan, dili sa pagkadautan, kundi sa kaayuhan. Pagdasig nga naay pag-asa. Pagdasig nga makapahatagayod og gitawag og values, moral values, spiritual values ngadto silang mga anak. Tanawang Biblia. Proverbs 22 verse number 6 palihog. Proverbs 22 verse 6. What does the Bible says? Tanawon to sa screen. Tanaw sa imong Biblia. Unsay giingon sa Biblia? Si Solomon ang nagsulti ani. Si Solomon giila siya nga the wisest king. Maayo siya nga mananambag. Maalamon siya sa iyang panahon. Ingon sa Bible sa verse number 6, train up a child. Train up a child. So, ang kinsa may angayan gid nga i-train. Unsang mga edad, sa dihang siya bata pa. Kay kung mutudlo tas ng mga sa atong mga anak, dagko na sila, gahi nagbukog, naanay mga prinsipyo ilaha, naanay kalibutang ilaha, maglisod ka. Di katuuhan. Ingon sa Bible, train up a child in the way he should go. And when he is old, di nila malimtan ang imong mga sulti. Di nila malimtan ang imong mga tambag. Dili nila malimtan ang imong gitudlo. Mao man yung gitudlo sa kong papa. Mao man yung gitambag niya nako. Nga ako ihagyong kung gipahimangnuan nga mao ginibuhata. Ingon niya, and when he is old, he will not depart from it. Magpabilin na siya ang unahuna. Magpabilin siya kasing-kasing nga naman insaktong pundasyon sa pagtudlo, mga igsoon. Di ba? Kay numdum ko sa kong amahan sa una, muhimo na sa giyugo. Kanang yugo ba? Kailan mo giyugo? Kanang sa kabaw bita o baka? Oh. Naikahoy nga nindot gid sa himong yugo. Pero wala sa naka-form og yugo. Oh, wala sa naka-form mag yugo ba? Murag naka-straight lang siya. Ang himo ni Papa, gamay pa siya na nang higtan. Brother boy, yan na nang higtan nga puro magyugo. Hangtod nga mudako na siya. Oh. Ya time na nga pwede na gamiton, putlo na niya may gamiton, pero tinglig una. Gamay pag ipilo naman siya, gibawog naman siya, bawgo ni mo ng kahoy nga pare sa lawas ni Brother Elvis. Di ka kabawog ano eh. Gahi na kaina, pero gamay pag ayaw, bawgo na ni mo, bawog na siya. Isim sa itong mga anak. Mingon ka nga, o niya talang ng tudluan, kaya manibuot niya, kita 16 na. Niya talang ng tudluan, oy. Oh. Sakti na kay bata pa man na, niya edad niya 18 na. Uy.
Di musukol na lagi mo tudlo. Tudlo na ba? Tambag-tambag, lisod kayo. Tudluan na to sila mintas bata pa sila mga kaigs. Mo nagisulti ni Paul, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kinikanan, Papa, listen to this, motivator ta. Amen? Kinahanglan transparent po ta. Kinahanglan po nga ihatag na to nilang mga good things, mga maayo, mga kaigisunan. In closing, mga kaigisunan, in instructing our children, kay muhatag magitag instruction nila, no? Muhatag magitag pagtudlo nila, mga kaigisunan, we must be, number one, purposeful. Kanang pagtudlo nga na kay tumong. Kanang pagtudlo nga muhatag nila og kaayuhan in the future. Na kay purpose. Kay lisod magkaway purpose, why tumong ba? Oh. And secondly, sa atong pag-instruct nila, dili lang kay naag kay purpose, kinahanglan jud ikaduha mga kaigsunan, consistent. Consistent. Kay basig makalimot na ba? Basig makalimot kay wa man kunay gahom ang limot. When it comes of instructing our children, kinahanglan jud na consistent ta. Di lang ni sa amahan, bisan sa inahan nga mo po'y nagtudlo pod. Consistent, kanunay. And then last, dapat biblical. Amen? Dapat biblical. Kaya kung dili biblical, basig imura ng kaugalingong ihibalusan, basig nasimang na ka sa kabubuton sa Ginoo. So kitang mga amahan, atong i-raise ang atong mga anak in the Lord. In the Lord, mga kaigisunan. We need to pray for our family. Be a hero. Amen? Be a hero sa atong tagsaka panimalay, mga papa. At tutas itong mga pag-ampo, every head bow please and eyes closed as we go to the Lord in prayer.